O, panoorin naman natin na naman to ha. Parang may flood control na naman si ghost na naman si Sandro Marcos. Si Charis. Sandro Marcos, sabi ghost project na naman puro poste na naman. Anak ng kupal talaga itong mga congressman na naman talaga. O, panoorin natin ano na naman itong nangyari na naman to. Ay, pinurakot na naman. Kupal talaga. Ayop talaga itong mga Sa Ilocos Norte daw to Ilocos Norte. Marcos! Sandro, Ilocos Norte daw. Project mo daw. Sabi nito o panoorin natin to. Nakita namin, nagpalipad kami ng drone mula doon sa kalsada at nakita namin na mga poste nga ito ng tulay. At sa di kalayuan, doon sa kabila, ay flood control projects na nasira. Sandro Marcos, proyekto mo ba ito? Charis. Sandro Marcos, proyekto mo ba ito? Ghost, anak ng kupal talaga. Anak ng pating talaga. Oh, grabe talaga. Puro na lang kurakot. Bakit walang gumagawa? Bakit nakatiwangwang pa rin? Meron pang mga nakasabit na mga kahoy-kahoy galing sa baha. At yung nasira na flood control project ay parang hindi naman ginagawa. Sino ba ang kontraktor nito, Sandro Marcos? Ito ay nasa distrito mo. Kung hindi... Oh, sino daw to, Sino daw? Nasa jurisdiction mo. Sandro Marcos, Bilyon-bilyon na allocable mo, sabi ni Yusek Cabral. Magkasama kayo ng ni Tambalos-los, Romualdez, Rock Barrel King. Kayong dalawa, kupal kayo. Di ikaw ang nag-implement nito. Sino? Ituro mo at magpaliwanag kayo. Kaya nga gusto namin si Vince Dizon ang pumupunta dito. Hindi yung mga kengkoy na mga vlogger ninyo. Oh, Dizon, kung saan-saan ka pumupunta bakit sa Ilocos Norte hindi ka pumunta? Iniiwasan mo yung Ilocos Norte? Isa ka pang kupal. Tigas talaga ng mukha mo, Dizon ka. Kasi kung sila ang pumunta dito, sasabihin nila, ito ay kalahating phase pa lang. Hindi pa ito phase 1. Kasi yung phase 1 nila, poste. Ito, hindi pa ito poste. Kalahating poste pa lang ito. Di ito kalahating phase pa lang. Oh, kasi yun ang mga paliwanag nila Kabubuhan Kaya, ang pakiusap namin, ang pakiusap ko, at kung pwede, shout out kay Secretary Vince Dizon. Pumunta ka dito sa Ilocos Norte, marami kang makikita mga proyekto na hindi pa tapos. Oh, Dizon, pumunta ka rin dyan, Marami pang hindi tapos. Kung saan-saan ka pumupunta, iniiwasan mo Ilocos Norte? Sa kapangkupan. Hindi ginagawa, hindi ginagalaw, at higit sa lahat, sinasayang ang pera ng taong bayan. Katulad nito, na mga poste ng tulay at doon sa di kalayuan ay mga flood control projects na nagkanda sira-sira dahil klaro naman walang bakal, walang bato, maninipis pa ang simento. O paano? Pinahihirapan ba kami? O pinahihirapan tayong mga Pilipino? Hindi kami magsasawang gawin ito. Hindi kami magsasawang maghanap ng mga ganito. Dahil kung walang gagawa ng ganito, sino pa ang pwede nating asahan na magsumbong sa taong bayan sa katarantaduhan sa pondo ng Pilipinas? O paano? Sayang ang bayot! Secretary Vince Dizon,
pakipaliwanag kung tama ang aking datos o hindi. Na itong tulay na ito na hindi tapos, na nakatiwangwang ay dapat tapos na ng January 6, 2026. At kasama ito sa 2024 national budget na nagkakahalaga ng 48,606,259.19. Pakipaliwanag po dahil pera ito ng taong bayan. Itinatago nyo ba ang mga ito? Ito ay sa Ilocos Norte sa 1st District kung saan ang kongresista ay ang anak mismo ng Pangulo. Nakakahiya po kung hindi nyo ipapaliwanag ito. Kung tama o hindi yung datos namin. Kami na po ang umiikot para ipakita sa taong bayan ang mga programa ng gobyerno na sinasabi ninyo na palpak pero hindi nyo maituro kung saan. Ito na po yun. I am following the instruction of the President. Ang sabi niya, kumuha ng mga video para isumbong sa taong bayan. O ayan, isinusumbong ko na ito. Sana magkaroon ng magandang paliwanag dito. O paano? Mga vloggers ni Marcos, banat! Oh, bangag! Adik sa cooking! Charis! Sandro Marcos! Nagtatanong lang Sayang ang bayot! Ito yung nasa Daily Tribune na article, no? Yung Kabaruan-Libnawan Bridge. Nung pumunta dito, Oh, meron pa. Anak ng puro mga ghost project tong Ilocos Norte. Sabi ni Charis, wala daw, Charis, Sandro Marcos, wala daw ghost project. Upal kang hayop ka talaga. Upal ka talaga. Namo talaga. Mga Marcos kurakot mula sa lolo. Hayop talaga. ito yung mga vlogger na mga loyalista, binibida nila na ginagawa na ito dahil may bagong ginagawa na poste. Oo. Ngayon, pinuntahan namin para inspeksyonin kung talagang may gumagawa. Wala pa rin gumagawa. Wala pa rin. Ito ang itsura niya, ito pa rin. Wala pa rin. At ang ibig sabihin nito, yung pagpunta nyo rito ng mga loyalista ay wala man lang impact doon sa mga taong in charge dito, DPWH at ang kontraktor. Samantalang kami, yung pinuntahan namin doon sa istansya ay ginagawa na. Dahil nakita kami, pumunta kami doon at ngayon tinatapos na. Samantalang ito, binibida nyo yan, poste na yan. Oh, pagkatapos, sasabihin nyo na naman, phase 1, phase 2, phase 3. Ano yan, si Super Mario ang tatawid dyan? Di ba? Huwag kayong magbida kung hindi nyo kaya. Kami nandito not only as critics, but for you to understand na kailangan talaga dito ay gawin ito. Hindi ito pabayaan dahil pera ito ng taong bayan. Matagal na itong nakatenga. At ang mga residente dito kung saan-saan na lang dumadaan, nagsisigsag-sigsag dito para lang gawin sa gagawin palang tulay na ito. O paano? Grabe talaga, no. Puro poste na lang ginawa. Hayop talaga. Ilocos Norte yan, Sa lugar ng ng mga Marcos, lalo yan si Sandro Marcos, Grabe, Sandro Marcos. Kabata-bata, Bilyong-bilyong allocable. Hayop talaga, hayop talaga. Meron tayo ng video kay Ruel P. Mag-subscribe po tayo sa kanya. Like and share po tayo sa kanya. Grabe talagang kurakot. Ilocos Norte, Itong Dizon na to, Dizon paikot-ikot lang. Pero yung Ilocos hindi ay, naku. Maklase itong kupal na Dizon to. Baboom!